sa inyong mga screen ang live video feed ng traffic situation sa Quezon Boulevard sa Maynila. Yan yung nasa labas ng Quiapo Church. Nasa kanang bahagi ng inyong screen, yung maluwag ang daloy ng trapiko, yan yung papuntang Intramuros, papuntang Loton. Samantalang yung maskip at mabagal ang daloy ng trapiko dyan sa left side, yan yung papuntang Dimasalang, Espanya at Quezon City. Mabagal dyan dahil maraming PUVs tulad ng mga bus at jeep na nagsasakay sa harap mismo ng Quiapo Church. Araw po ng Lunes, January 27, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Karera ng motorsiklo sa Davao del Norte na uwi sa disgrasya. 2 sugatan. Higit 100 bahay na sunog sa Cotabato. Poste ng kuryente, hinihinalang pinagmulan ng apoy. Grabe naman ang imong water brake call. Truck na nawalan ng preno, bumangga sa bundok sa Davao City. Sa pool sa video, mag-ina, nahagip at muntik magulungan ng bus. At biik na kakaiba ang itsura, viral. Pasintabi po sa mga nanonood at nakikinig po sa amin, kapapasok lang na balita. Pinagtataga ng mister ang kanyang asawa at mga anak sa Cebu. At para sa mga detalye ng balitang yan, makakausap po natin via phone patch si FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Clark, ano ang lumalabas sa investigasyon? Bakit humantong sa tinaga ng ama ang kanyang misis at mga anak? Ninya, sa pasigo ng investigasyon, lumalabas niya na sabog sa illegal na drogas itong suspect ng gawin niya ang krimen. Sabi rin ng mga kapitbahay na itong manag-live-in partner na ito, so hindi pa sila kasal, live-in partner sila, lagi silang nag-aaway almost every day. Tapos ito ring suspect ay dati nang napasok sa rehabilitation center dahil sa pagkalulunga sa illegal na drogas. Tapos minsan sinasabi din na itong suspect ay naguhurmentado. Tapos pati yung mga kapitbahay ay minsan ay mutik ng mataga. So ito yung tinitingnan ngayon ng mga pulisya na posibleng motibo pagkasabog sa illegal na drogas kaya nagawang patayin itong padre de pamilya ang kanyang misis at saka 2 anak. Clark, nalinaw na ba, kasi dun sa nabasa kong detalye, na-discover kanina, pero lumalabas ba kung kailan nangyaring krimen? Kahapon ba yan at kanina lang na-discover or kanina nagkaroon daw ng pagtatalo? May lumalabas na ba sa investigation tungkol dito? Yes, Jack. So yung sa lumalabas na impormasyon mula sa pulisya, nangyari yung krimen alas 10 ng umaga, mga between 10 a.m. to 11 kasi natanggap yung report alas 11:30 na natanggap ng mga pulis. So nangyari yung insidente estimated between 10 to 11, tapos narinig ng mga kapitbahay yung komosyon. Tapos biglang tumahimik, biglang natahimik yung lugar. Tapos sabi ng mga witness, ito yung statement ng mga kapitbahay, sabi nila, lumabas daw yung suspect at sabi, wala na. Patay na dyan. So ibig sabihin nun sa Tagalog patay na talaga. Tapos sabi nga nung isa, yung mother-in-law nitong suspect, sabi niya, muntikan pa daw na siyang habulin, buti na lang at nakataka siya dahil siya sabi yung sunod na tatagain. Tapos nung nalaman na nung mga kapitbahay, tsaka na nila pinuntahan yung bahay at nakita nga itong ang crime scene kung saan yung 11 anyos na anak, Jack, nakahiga dito sa may kusina. Tapos itong yung misis naman tsaka yung 2 anyos na anak parang dito sa may latag nila kasi habang nangyari yung krimen, habang sila ay kumakain ng tanghalian, Jack. Okay. Nasaan ngayon ang suspect, Clark? So, pinakabagong detalye hinggil sa suspect kanina, so kakapasok lang talaga, nahuli na yung suspect. Kasi matapos na ma-report tsaka dumating yung mga pulis sa crime scene, kinasa agad itong manhunt at hot pursuit operation, laban sa suspect. Kakapasok lang mga 30 minutes ago, nahuli na itong suspect dahil nabaril
mga pulis na nagsagawa ng manhunt operation sa paa. So kayo naman, kinumpirma naman itong mga kapitbahay, yung damit na suot ng suspect, saka yung pagkakakilanlan, kumpirmado na ito talaga yung suspect. So ngayon, wala pa tayong detalye kung asa na yung suspect, nasa presinto na ba, under interrogation or investigation na ba. Pero yan po yung latest single sa suspect na huli na po matapos makasa yung manhunt operation. Clark, no? Hindi ko alam kung mismo napuntahan mo yung lugar. Ang inaano ko niya, di ba narinig na nag-aaway? Oo, siguradong Kung 10 sumisigaw o'clock, yan. gising naman yung mga kapitbahay. Medyo, para kung may idea ka lang, no, Clark, medyo liblib ba to? Bakit hindi nakaresponde yung mga kapitbahay? Or dahil sabi mo nga, may insidente na muntik na silang tagain itong suspect, kaya natatakot sila. May idea ka tungkol dyan? Isa yun sa dahilan, Jack. Actually, sabi nga nitong mga kapitbahay, pati nga nitong, kasi magkalapit yung kumbaga yung relatives nung biktima. Matagal na lang sila pinasasabihan tong biktima na hiwalayan na kasi lagi nag-aaway, minsan paglulong sa illegal na drogas, ganito, nag-ohorumentado. So kumbaga parang nasanay na sila na parang laging may nag-aaway. So yun lang ng point na yun, is biglang tumahimik. Tapos yun nga, nung nagulat sila nung lumabas yung suspect na may dalang itak, tapos sinabing wala na, patay na. So dun pa nila na-realize na posible talagang may krimen na nangyari. Tapos nung tumakas na yung suspect, tsaka pa nila na-check yung crime scene at yun na nga tumambad sa kanila yung patay na katawan ng 3 biktima. So siguro kaya hindi sila rumisponde dahil sanay sila na may Oo, nag-aaway at parang normal sa sumisigaw. kanila. Pero iba yung sigaw kapag tinataga Oo, siguro kaya nga. kasi 'di ba di natin alam eksakto kung ano talaga yung nangyari diyan, bakit walang nakaresponde agad o nakapigil man lang. Or nakatawag sa barangay man lang kung may Oo. mas mga first responder. Oo, and sinabi mo kanina na baril itong suspect. So ano to? Buhay pa siya? Nabaril sa paa niya. No? Actually, to add niya dun sa injuries po na natamo nung biktima, actually hindi lang taga niya, ginilitan yung leeg nung ng mga biktima. So probably isa rin yan sa dahilan kung bakit hindi nakasigaw. Base sa investigasyon ng SOCO, yun yung lumalabas na cause of death nitong initial cause of death itong 3 biktima. Oo. Nakapanlulumo no habang pinapakinggan ka namin at talaga namang itong balitang ganito ay shocking. Clark, saan ba ito mismo sa Cebu? Ang bang area na yan ay malayo sa maraming tao? Ano bang area yan sa Cebu? Actually, yung location ng crime scene niya is sa Barangay Lutak sa Naga, no. Ito yung nasa southern part ng Cebu. Tsaka ito naman, itong Naga is a city, no? City ito ng Cebu. Pero yung location, yung Barangay Lutak, puro Kamanggahan, medyo malayo. Tapos yung bahay nung biktima, tsaka yung bahay nila, no, actually is medyo nasa mountain, nasa bukid, tapos gawa sa light material. So hindi basta-basta makaresponde. Wala siya sa urban area niya, so hindi masyadong makaresponde kaagad yung police. Kaya medyo natagalan pagdating. Okay, Clark, no? Sabi mo nga kanina, nahuli na to. Well, sana niya. Di ba, nahuli na siya noon, nakalabas, tapos ganyan yung nangyari. Anyway, maraming salamat, FMR Cebu correspondent Clark Pasuit. Samantala, mahigit 100 bahay ang naabo sa malaking sunog na sumiklab sa Cotabato City. Nasunog na poste ang isa sa mga tinitingnang pinagmulan ng apoy. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Davao correspondent Hernel Tocmo. Sumiklab ang malaking apoy sa isang residential area sa Purok Usman, Barangay Poblacion 7, Cotabato City, Biyernes ng tanghali. Sa drone video na ibinahagi ni Liam Solano Jr., makikita ang kapal ng usok mula sa nasusunog na magkakatabing bahay malapit sa Rio Grande de Mindanao. Sa inisyal na tala ng Cotabato City Fire Station, humigit kumulang 100 bahay ang tinupok ng apoy. Ayon kay FO2 Anthony Henilo, tagapagsalita ng Cotabato City Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa ang mga bahay sa light materials at magkakadikit ang mga ito. Diyan po sa may Poblacion 7, itinuturing po namin yan siya na high-risk barangay. Bing ilog po yan along Rio Grande de Mindanao, tapos sa kasagsagan ng init ng tanghaling tapat, tapos sinabayan pa ng medyo malakas na pag-ihip ng hangin, sobrang bilis po talaga yung pagkalat ng apoy.
Anya, may mga panahon ding muntik matrap ang mga bumbero nang makipagbuno sa sunog dahil masisikip ang mga daanan sa lugar. Isa sa mga tinitingnang pinagmula ng apoy ang poste ng kuryente na umano'y nasunog malapit sa lugar. Di umano na nagsimula yung sunog sa naturang poste na nahulog lamang or dumikit nadikit lamang sa mga tahanan or mga residential area dun sa ibaba ng naturang poste na mabilis namang kumalat. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa nangyaring sunog. Samantala, nasa 200 pamilya ang apektado ng sunog at agad na binigyan ng tulong ng Ministry of Social Welfare and Development. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa pool sa video, ang pag-drag racing ng ilang nakamotorsiklo sa Carmen, Davao del Norte na nauwi sa aksidente. Samantala, sa Davao City, nakunan din ng video ang pagbangga ng isang 10-wheeler sa bundok matapos mawalan ng preno. Nagbabalik si FMR Davao correspondent Hernel Tokmo. Humaharurot ang mga motorsiklong ito sa National Highway ng Carmen, Davao del Norte, linggo ng madaling araw. Sabi ng mga otoridad, nagdadrag racing ang mga sangkot. Ang sumunod na eksena, nakahandusay at nakaupo na sa kalsada ang 2 biktimang na aksidente sa kanilang motorsiklo. Ayon sa Davao Regional Police, patuloy pa ang investigasyon lalo't hindi na i-report sa Carmen Municipal Police Station ang insidente. Palalakasin din ng mga otoridad ang police visibility para maiwasan at agad mahuli ang mga nagdadrag racing sa highway. Grabe naman ang imong water brake call. Samantala sa Davao City, nakasunod ang motoristang si JM Aleria sa 10-wheeler truck na ito sa sitio Upper Lanitong, Barangay Suwawan, Marilog, Biyernes ng hapon. Nagulat sila nang biglang nag-counterflow ang truck at nagpagewang-gewang ito. Saka bumangga sa bundok at inararo ang poste ng kuryente. Mabuti na lang at nakaiwas ang tricycle. Pero nahagip ang likurang bahagi ng sasakyang ito ng isa sa natumbang poste. Nawalan pala ng preno ang truck. Pag dito sa baba, hindi lang ang dagan dito. Oo. Kaya, pag tamak na ko na nailag to, wala na yung brake, diretso na lang. Bahagyang sugatan ang driver ng truck. Anya, mas pinili niyang ibangga sa walang mga bahay ang minamanehong truck para walang ibang madamay. Milagrong di naman nasaktan ang driver ng MPV na nabagsakan ng poste. Siyempre, nakuratan ka gamay, mga split chicken. Mga ako kita na akong pasayro, kasi yung ipakila, siya yung pusti. Kasi, ito, pinagkandit siya. Pati igo Ito, yun, tama naman, ipasura lang, nakakandit siya. Dinala sa Marilog Police Station ang driver ng truck para maimbestigahan. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Ngayon naman, ano ang opinyon ng publiko tungkol sa tinatawag nilang mga kamote rider? Ano nga ba ang masasabi ng ating mga kababayan tungkol sa mga nangyayaring aksidente sa kalsada, lalo na sa mga illegal na drag racing? Yan ninyo yung mga sa Marilake, no? Yung kamote rider, pag sinabing kamote rider, usually yan yung mga motorcycle riders at kaya kamote dahil kamot ulo daw. Yun ang tawag, kaya kamote riders. Para maintindihan din ng mga viewers, no? At halos sa araw-araw nga niya, tumingin ka sa Facebook, sa mga sikat na social media pages, laging may video ng mga nag-e-exhibition ng mga motorcycle riders na humahantong sa aksidente. Kaya nga, ang tanong, dapat nga bang paigtingin na ng gobyerno ang mga road safety measures? At lalo na pagdating sa mga motorsiklo. Kaya nagtanong kami at ito ang masasabi ng taong bayan. Sa mga kapulisan po, dapat kung saan sila nagsisimula na magkarera, yung spot na umpisa nila, dun pa lang, alam na nila na para mapigilan nila yung mga nagkakarera. Ang dapat po gawin ng gobyerno, lagi po sila maglalagay ng tao sa lugar na kung saan talamak po yung lagi may drag racing po para mapigilan po yung paglalaro ng mga mahilig sa mga karera po kasi syempre po buhay po yung usapan dyan eh. Mahirap po yung pag nawala, di naman na mababalik po, di ba po? Maganda siguro maglagay tayo ng mga karagdagang checkpoint para rin po maiwasan yung mga ganong aksidente. Lalo na sa panahon ngayon, karamihan ng na-aksidente, mga minor, mga yun nga, minsan na lumalabas na lang yung incident
kapag na-aksidente na sila, yun, napupunta sa social media. Tulad ngayong nangyari sa Marilake, nitong nakaraan lang, yung drag racing din yun, nasayang lang din yung buhay nung tao. Kasi nga, wala ring law enforcement na nagbabantay doon. Yun, higpitan lang talaga. Tapos siguro din, magkaroon ng mahigpit na patakaran sa pagkuha ng lisensya din. So, bigyan natin ng knowledge din yung mga nagmamotor tungkol din sa mga drag racing. Solid law pagdating doon, may mga restriction dapat, tapos parang proper location para sa kanila. Maingay din kasi, kaya lalo pa sa gabi, imbis natutulog ka, nakakadisturbo din kasi. Lalo pag sa pagtakbo, tulin pa, tapos ang ingay pa ng mga tambotso nila. Kailangan po natin maging responsableng driver, lalo na kung mayroon tayong maagrabyadong tao or mga inosenteng tao na. Okay, so nakita mo nga niya, daming triggered sa issue na to. Dahil talagang malaking perwish. Tsaka lahat talaga, sinasabi nila, dapat maghigpit talaga. Alam mo niya, ang pinagtataka ko, no? Yung video na yan sa area ng Marilake, kahit yung mga drug racing sa Davao, laging ganyan naman eh. Pero, bakit, parang hindi napapansin? Bakit walang pulis na pupopost dito sa lugar na yun? Bakit pa ulit-ulit? Yes, ano ba itong Marilake? Marilake, yan Or Lake? Yan yung Manila, Rizal, Laguna, Quezon. Yan yung, kunyari, manggagaling kang Antipolo, papunta kang Tanay. Yan yung lugar na medyo pa-zigzag. Yes, gusto nila dyan. Yes, pagpunta ka niya ng Tanay, ano yan, parang tourist spot na. Pag tinignan mo, para sa mga nagmomotor. May area doon, makita mo, nakatambay yung mga motorcycle riders, may dalang camera at iniintay nila yung mga exhibitionists. That's right. Yan, tinan mo doon sa screen, yung mga nagbabanking. Yan, dyan yan. Ang masama pa dyan, Ninya, kahit gaano ka kaingat, kung sumalpok sa'yo yun, di ba? Ayan meron ng mga yun nga, pulis. di ba? Hindi, kasi may aksidente nga. Oo. Alam mo, ito kasi actually nakita ko yan sa sarili kong mga mata nung pandemic, nung pwede nang makalabas. So, di ba tayo nun, mahilig tayo mag-out of town. So, nagpunta kami sa bandang yan, mismong sa harap ng sasakyan namin. Bilis-bilis ng motor, parang gustong-gusto niya yung, ewan ko, daredevil. Gustong-gusto nila yung zigzag eh. Oo, so ngayon, sumalpok siya sa parang poste sa gilid at tumilapon. So pati yung mga anak ko, parang na-trauma kami sa nakita namin. Tapos pagtingin naman namin sa likod, medyo huminto kami kasi may mga tao naman, nakita naman namin na parang may mga tumulong at nakatayo naman yung motorsiklo. Pero it could have gone the other way. Kaya sana po, mabantayan po yung mga area na yan. Maganda ninyo sa mga tanong natin. Ito, may magiging guest tayo para masagot yung mga tanong natin ngayon. Upang malaman kung ano nga ba ang aksyon ng mga otoridad dito, makakasama natin via Zoom si Highway Patrol Group PIO spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po sa ating lahat, Ma'am Ninya, at sa lahat po ng ating mga kasamahan sa studio. Lalo tigit po sa ating pong mga mahal na kababayan na patuloy pong nanonood at nakikinig po ng inyong pong programa ng Arangkada Balita. Okay. May pag-aaral po ba na ginawa ang HPG kung gaano kadalas ma-involve sa aksidente ang mga motorsiklong ito at gaano karami po ang namamatay dahil dito? Yes, ma'am. Sa pagkakatala po ng Highway Patrol Group, last 2023, nakapagtala po tayo ng 2,030 na accident patungkol po sa fatality nito pong nabanggit po natin. At last year naman po, 2024, tayo po nakapagtala naman po ng 2,747. Gayong tumaas po yung bilang dahil sa ngayon po talaga yung bugso or isa sa mga gamit pang transportasyon ng ating pong mga kababayan ay talaga pong motor. Kaya po halos din po ang ating pong petisyon sa ating pong mga mahal na kababayan para po pag-aralan at hingin ang kanilang tulong para po sa pagdidisiplina ng kanilang mga sarili patungkol po dito po sa mga nabanggit po natin. Okay, Ninya, yung pala, ang tamang term pala is Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Sir, ito yung familiar na tayo sa Marilake na area. Lagi may post sa social media, mga nag-exhibition dyan, lagi may aksidente. Sir, I'm sure aware naman ng HPG na may mga ganitong klaseng aksidente. Sir, hindi natin napapatauhan or talagang nagtatago ba sila pag nandiyan kayo? Napakagandang tanong po niyan para magkaroon din po ng impormasyon ng ating pong mga kasamahan. Ang Marilake po talaga ay
kung susumahin po natin ay napakahaba po nito pong area na po nito. Kung di po kami nagkakamali, ito po ay 115 kilometers yung haba. Ang tao po ng ating Highway Patrol Group dito po sa ating Rizal PHPT ay nasa 17 lamang po. Kaya nga po din ang ating petisyon na talaga pong mas mahingin din ang tulong din ng mga kasamahan din po natin. Gayong ito naman din po sama-sama, isa na din po yan sa tinutukan po ng ating pong direktor. Kaya nga po muli, naglunsad po ng utos po ang ating pong direktor, Police Brigadier General Eliezer P. Mata, na yung ating pong mga kasamahan dito po sa Laguna, PHPT, lalo tigit dito po sa Quezon at yung kadikit po natin po na Cavite talaga pong magdadagdag po ng tao para po mabantayan ito pong kahabaan po nito. Muli, isa po itong malaking hamon po sa amin. Gayong yung 115 kilometers po na haba ng Marilaki, talaga pong isa pong hamon yan sa amin. Pero muli, makakaasa po ang ating pong mga kababayan na lahat po ng oras panigurado, nandiyan po ang ating pong PHPT. At makakaasa din po ang ating pong mga mamamayan na talaga pong iikutan po lagi ito pong area po na to. Lalo na po doon sa mga area na nabanggit po ninyo, especially dyan po sa Manukan, sa Palo Alto, at iba pang mga accident-prone area dito po sa kabaan po ng Marilaki. Bakit po sa tingin niyo, sir, gustong-gusto nila yung Marilaki area na yan, ano? Yes, sir. Yes, ma'am. Based po ron sa area talaga, marami pong mga exhibition na kanila pong nagagawa. Kaya nga po yung tinatawag po nating human factor na isa po sa kadalasan kung bakit nagkakaroon ng aksidente, talaga naman din pong malaking hamon po yan sa amin, lalo na tigit yung datos po niyan patungkol po lalo sa overtaking and even sa mga speeding, talaga pong isa po yan sa datos na talagang nakatala po sa atin. But again, ma'am, ito pong kahabaan ng Marilaki po na ito ay maaasahan po nila yung higpit ng ating pong Highway Patrol Group. Hindi lang po ng HPG, kundi po ng ating pong mga local police po dyan, ma'am. Sir, may lang kadalasan pa nag-post nga sa social media. Kunyari, ako, yung sasakyan ko, four-wheel na vehicle, maayos naman yung pagdadrive ko. Biglang, alam mo yun, biglang susalpok yung nagbabanking na motorcycle rider. Ang sinasabi nila, minsan nasisisi pa yung four-wheeled . Oo. Ano ba talaga yung sa ganyan? Ano ba, dapat ba talaga bagalan na yung pagdating sa area na yan? Dahil nga makita pag dyan ay maraming mga photographer, medyo dapat bumagal na. Ano ma-advise nyo, sir? Alam niyo po, sir, isa din po yan sa tinitignan po namin. Kung tutuusin po, marami po tayong mga road signage po dyan kung ano po yung tamang takbo. At isa rin din pong hamon po sa amin kasi ginagawa po talaga itong market, ito pong area po nito kung saan talaga naman din pong isa rin po sa binibigyan pong diin po ng ating direktor. Kaya nga po sa mga bagay po na nabanggit po ninyo, hayaan po ninyo na magpamalas po ang Highway Patrol Group para po sa ganitong pagkakataon. Siguro po, sir, pasampulan nyo na kaya yung mga yan, hulihin nyo, ipakita nyo para yung mga hinuhuli sa busway. At pagbultahin po, wala ho ba kayong balak na gawin ito? Ano po yung kaparusahan kapag nahuli nyo itong mga ito? Yes, ma'am. Kasama din po yan sa nailatag po ng ating pong direktor. Lahat po ng kahabaan po nitong Marilaki na po ito ay talaga pong paigtingin po yung presensya po ng ating Highway Patrol Group. Hindi lamang po ng Highway Patrol Group, kundi po ganun din po yung ating mga local police. Gayong ito po ay talagang napakahaba at napakalaki. Makakaasa po ang ating pong mamamayan sa mahigpit po na pagpapatupad po ng batas ng ating pong Highway Patrol Group dyan po sa Marilaki, ma'am. Okay, sige po, balikan na lang namin po kayo ng mas maganda siguro yung balita, no? Mga nahuli po ninyo at napababa nyo po yung mga casualties po dyan. Maraming salamat po, Highway Patrol Group, PIO Spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang. Ama, hinostage ang sariling anak sa Taytay, Rizal. Suspect inaakusahang ng molestya ng kanyang anak na babae. Narito ang report. Nabalot ng tensyon ang C6 Road sa Taytay, Rizal noong Sabado ng gabi matapos i-hostage ng isang lalaki ang sariling anak. Naging maingat ang mga otoridad sa pakikipag-usap sa suspect habang karga-karga ang paslit at nakatutok ang kutsilyo sa leg nito. Lalo naging balisa ang suspect dahil sa dami ng mga usisero sa lugar. Ayon sa Taytay PNP, kaya nag-amok ang suspect dahil inakusahan siya ng isang krimen. Itong subject
allegedly involved in a rape incident. Naaktuhan raw mismo ng ina ng mga bata na minomolestya ng suspect ang 13 taong gulang na anak na babae. I-report nung kanyang partner sa barangay and sa police, doon na siya na-trigger yung kanyang behavior kanina at tinakas niya yung biological son, yung bata kanina at ino-states. Pero makalipas ang mahabang negosasyon, sumuko rin ang suspect at inaresto ito. Kasalukuyang nakakulong sa Taytay Police Station ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang rape. Yan, panood mo yung video na yan, yan yung laman ng news nung weekend. Oo, at nakita ko nga na may sugat pa yung bata, ano? Yung 1-year-old niyang sarili mismo niyang anak ay may sugat sa ilalim ng sa may leeg, no? Kaya nga. At saka ang masakit at masamang balita pa dyan, yung sinabi ng ina, yung stepdaughter niya na 13 taong gulang. Na minomolestya umano. Oo, kaya bukas naman po abangan nyo dito sa Arangkada. Mag-interview po tayo ng opisyal po mula sa Council for the Welfare of Children or CWC under the SWD. Para malaman po natin, kasi maraming ganitong mga nangyayari, Jack. Oo, yung mga amain nila. Cebu, or diba? stepfather, usually ganyan. Ang gumagawa ng mga pang-aabusong ito. At paano ito masusumbong ng mga magulang. Para matigil na po yung mga ganitong nakakalungkot na balita. Ang napansin ko rin ninyo yung crowd control doon sa area. Masyadong maraming tao. Ang daming at tao. nakaka-trigger ng suspect yun. Buti na lang din naging maayos yung pag-resolve doon sa nangyari na yan. Samantala, sa ibang balita, 24 na Pinoy ang pinade-deport ng Amerika kamakailan lang. Sinabi yan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sa panayam sa radyo sa Istrenta kaninang umaga. Pero paglilinaw ni Romualdez, hindi pa ito epekto ng crackdown ni US President Donald Trump sa mga illegal immigrants. Naproseso aniya ang deportation ng mga nasabing Pinoy noon pang panahon ni dating President Joe Biden. Sangkot aniya ang mga pinadeport na Pinoy sa iba't ibang krimen doon. Higit 80 pa umano ang nakapila pa rin for deportation. Samantala, muling nagpaalala si Romualdez sa mga Pinoy na illegal na ang pananatili sa Amerika na umuwi na ng Pilipinas. It's best na at this time kung talagang walang pag-asa na you'll be given a legal path, better to voluntarily leave para hindi ka na malista. You'll be listed as those that have been deported. Okay, usapang deportation pa rin. Na-deport na ng Bureau of Immigration ang 3 sa mahigit 400 illegal aliens na naaresto sa isang raid sa Parañaque noong January 8. Sabado nang ipa-deport ang 3 na pawang mga Chinese. Sabi ni Immigration Commissioner Joel Viado, minamadali na rin ang deportation ng iba pang naaresto alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, isa pang Chinese ang naharang ng mga operatiba ng Bureau of Immigration sa NAIA noong nakaraang linggo. Naharang si Li Xuanjun bago sumakay ng eroplano ng Philippine Airlines patungong Quanzhou, China. Wanted umano itong si Li dahil sa pagkakaroon niya ng working visa na nakuha sa illegal na paraan. 6 na umano'y biktima ng human trafficking ang nailigtas ng mga operatiba ng Bureau of Immigration. Naharang ang mga biktima sa isla ng Bangkalan sa bayan ng Balabac sa Palawan. Doon daw kasi sana sila sasakay ng bangka patungong Thailand. Kwento ng mga biktima, base ito sa utos ng kanilang recruiter na nakilala lang nila sa messaging platform na Telegram. Nangako daw ito sa kanila ng trabaho sa nasabing bansa. Naibalik na sa Puerto Princesa City ang mga biktima kung saan sila patuloy na iimbestigahan ng mga otoridad. Sa aming pagbabalik, dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog binigyan ng executive clemency. Tuloy-tuloy ang pagratsyada ng mga balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Ginawaran ng executive clemency ang dating mayor ng Iloilo City na si Jed Mabilog. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinagbigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang petisyon ni Mabilog para sa nasabing pribilehyo. Sinabi rin dito na kinonsidera ng Malacanang ang matagal ng commitment ni Mabilog sa good governance na pinatunayan ng ilang parangal at pagkilala na kanyang natanggap. Taong 2017 nang i-dismiss ng Office of the Ombudsman si Mabilog dahil sa umunoy connection niya sa isang towing company na pumasok sa isang kasunduan sa lokal na pamahalaan ng Iloilo City. Pero mas nakilala si Mabilog nang idawit ang kanyang pangalan sa drug matrix noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umalis siya noon ng Pilipinas at bumalik na lang dito noong 2024. Sa Facebook post ng abogado niyang si Attorney Jeric Hucaban, nagpasalamat si Mabilog kay Pangulong Marcos at sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Sa iba pang balita, bilang paghahanda para sa maayos na daloy ng eleksyon sa Mayo, nagsagawa ng mock elections ang ilang lugar sa Surigao City. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Surigao correspondent Reynaldo Bernades. Nagsagawa ng mock election sa ilang lugar sa Surigao City nitong Sabado. Bahagi ito ng paghahanda para sa darating na midterm elections ngayong Mayo. Kinahanglan i-upgrade ang atong bagong makina na gitawag na itong automated counting machine from the International Certification Entity or ICE nga functional, reliable, and credible. Ikinatuwa naman ng mga election officer ang naging maayos na daloy sa mock elections. Hindi rin naman daw nahirapan ng mga butante. As planned, as gi-inform naman sa public, hapsay ra ang ato bago na machine kay the purpose of having these mock elections is to make sure na ang atong procedure comes May 12, 2025, hapsay and walay mga aberya. Ayon sa mga lumalahok sa mock elections, maginhawang paggamit ng bagong voting machine. Okay man sir, dali ra. Mas okay dyan na testing kay para may bayo na kami sa sunod. Inabot ng 4 na oras ang mock elections. Kasunod nito, isinagawa rin ang pagdala sa resulta sa Board of Election Canvasser para maiproklama ang nanalong kandidato. But as far as the COMELEC is concerned, we are already prepared for the upcoming elections. Sana mas maaga lang, mas aware lang yung tao na mag-participate sa ganitong activity kasi very important to since bago na yung machine, bago na rin yung rules. So kailangan para pagdating ng election, wala nang ganun tanong-tanong. Muling paalala naman ng COMELEC, iwasan ang overvote para maiwasan na masayang ang mga boto. Reynaldo Bernades, umarangkada sa pagbabalita. Nanawagan sa mga botante ang isang leader ng Kamara na huwag iboto sa darating na eleksyon ang mga kandidatong pro-China. Ginawa ni House Deputy Majority Leader at La Union Congressman Paulo Ortega ang panawagan kasunod ng panibagong insidente ng pangaharas ng China sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Sabi ni Ortega, ang pagboto sa mga kandidatong sumusuporta sa China ay tila pag-ayon na rin sa mga iligal na aktibidad at pangaharas ng China, hindi lang sa mga mangingisdang Pinoy, kundi maging sa ating mga Coast Guard. Nitong Sabado ay gumamit ng long-range acoustic device ang China Coast Guard 3103 laban sa BRP Cabra ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Zambales. Sa huling monitoring ng PCG, nasa layong 90 to 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales ang mga barko ng China. House Speaker Martin Romualdez nasa Davos, Switzerland para sa World Economic Forum. Mas maraming investors asahan na raw. Nagbabalik si Cherubim Ganaden. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na mas maraming foreign investment ang papasok sa Pilipinas. Ito ay kasunod anya ng matagumpay na partisipasyon ng bansa sa World Economic Forum annual meeting sa Davos, Switzerland. Sabi ni Romualdez, generally positive ang naging pagtanggap ng mga participants sa nasabing international forum. Patunay anya ito na malaking potensyal ng Pilipinas bilang key destination ng global investments. Binigyang diin ni Speaker Romualdez ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipaglaban ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Well, despite the President being very firm on this policy of not giving up a single inch, we are trying to do every day how to de-escalate all the tensions. We do not want to make these
tensions in the South China Sea, a definition of the relationship. Samantala, pinangunahan din ni Romualdez ang Philippine Breakfast Interaction para ibida ang ekonomiya ng Pilipinas. Dinaluhan ito ng nasa 50 international leaders sa public and private sectors. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Sa balita abroad, muntikang magulungan ng bus ang mag-ina sa Brazil. Nasa pool sa video nang mahagip sila sa gitna ng basang kalsada. Muling bumabalik si Cherubim Ganaden. Masdan ang video na ito sa basang kalsada sa Varzea Grande sa Brazil. Naglalakad sa kalsada ang isang nanay habang itinutulak niya ang laruang sasakyan, kung saan nakaupo ang kanyang batang anak. Saktong lumiko naman ang bus nang biglang nahagip ang babae at bumagsak sa kalsada. Nabitawan niya ang kanyang anak, muntikan pang magulungan ang bata. Agad namang bumangon ang nanay sa tumakbo para kunin ang kanyang anak. Ligtas sila pareho pero na-trauma raw sa nangyari ang mga biktima. Nagsorry naman ang driver at konduktor ng bus. Cherubim Ganaden ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Grabe, Jack. Talagang mother's instinct. Talagang mangingibabaw sa mga oras na ganyan. Hindi yung sarili mo iisipin mo eh. Kita mo yung nanay, tumilapon siya pero agad siyang tumakbo. Pintahan yung ano kagad yung pinaka-parang stroller. Yes, Oo, at saka ang swerte naman nila na hindi sila namatay dito sa ganitong insidente. Pero sa nakita mo sa video niya, nasa gitna ba sila? Or talagang hindi sila mapapansin? Parang naglalakad siya sa gitna nga ng kalsada eh. Pero kasi yung bus driver, nandun yung, hindi niya makikita kung nasa gilid ka eh. Parang talagang blind spot ba yun? Tapos si nanay, di mo ba maririnig rin yun, ano? Pag ano? Oo, di mo rin alam ang bilis ng pangyayari, pero pang ganyan, nakakatakot talaga. Yes, pero ang importante yan, swerte na ligtas yung ligtas pareho po yung mag-ina. Pero sana all ganyan ka-sexy yung mga nanay, ano? Yes. Alright, sa ibang balita, good news po, for the first time ngayong 2025, may rollback sa presyo ng krudo. Epektibo bukas, 80 centavos lang ang bawas sa presyo ng gasolina, habang 20 centavos lang sa diesel. 50 centavos naman ang bawas sa presyo ng kerosene. Mula nang magsimula ang taon, 2 pesos and 65 centavos na ang overall increase sa presyo ng gasoline. 4 pesos and 80 centavos naman ang kabuuang aumento sa diesel, habang 3 pesos and 80 centavos naman sa kerosene. Okay, balik tayo muna. Tingnan natin yung traffic situation sa Quezon Boulevard sa Maynila. Kasi usapan kung makakatipid ka sa gasolina. No? Ayan, yung mana sa kaliwa. Nako. Yung kanina mas lumuwag pa. Yes, mas maluwag talaga yung papuntang Intramuros at Loton. Ang mga nagsasayang ngayon ng gasolina, yung nasa kaliwa. Yung mga papunta nga ng Quezon City, papasok yan ng Espanya, Dimasalang area. So, mga motorista na ngayon pa lang pauwi, galing sa Manila, kung maiwasan nyo yung area sa gilid ng Quiapo Church, ay iwasan nyo na ngayon dahil mabagal ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. May parol pa pala dyan sa may Quezon Boulevard. Yes. Dapat gawin nilang puso. Dapat gawin nilang puso para sa Valentine's Day. Or snake kasi Chinese New Year bukas. Okay. Sa aming pagbabalik, isang balik-tanaw sa makulay na karera ng showbiz ng batikang aktres na si Gloria Romero. Bubuhos pa ang maraming impormasyon sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Aral ng International Monetary Fund, nasa 36% ng mga trabaho sa Pilipinas ang highly exposed sa AI. Sabi ng Department of Labor and Employment o DOLE, hindi maiiwasan ang pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Meron namang nakalatag na mga programa ang pamahalaan para maprotektahan ang mga manggagawa mula sa epekto ng technological advancement. Kaya ang tanong, mababawasan ba ng trabaho kaya ang mga humans, mga tao, at papalitan na rin ba tayo ng AI? Yan ang mga agam-agam ng Di ba, napanood mo dati, may lumapas pa na AI na mga anchors? Oo,
Oh, pero hindi kami mga Baka AR, tayo- tao kami ni actually, Ninya. Baka tayo pala yung Yes, mawalan ng hindi kami trabaho. AI, kami ay tunay na tao. At para mabigyang linaw ang issue na ito, makakausap po natin via Zoom si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Magandang hapon, Sec. Magandang gabi, Ninya, at magandang gabi, Jack. Magandang gabi din po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Magandang gabi po. Meron pong sinasabing Philippine Digital Workforce Competitiveness Act, Secretary. Ano po ba ito? Ito po yung may kinalaman sa paghahanda ng ating mga labor force ng workforce para po dun sa mga trabaho sa paghinaharap. May kinalaman po yan na dito sa mga developments o technological advancement at may kinalaman niya sa usapin na lifelong learning and digital skills training. So yan po sa in a nutshell, yan po yung direksyon ng ating pong Philippine Digital Workforce Competitiveness Act para maihanda ang ating pong workforce doon po sa mga hamon sa larangan ng paggawa at maiyakma ang kanilang kasanayan doon po sa mga tinatawag na bago o emerging na mga trabaho. Yun nga, Secretary, no? Kasi definitely ang AI nakakatulong sa trabaho. Minsan napapadali yung trabaho ng yung mga empleyado, napapadali. Pero syempre, nandun yung threat eh. Minsan nakikita mo talaga, Secretary, parang pwede na akong palitan nito, parang mas magaling pa magsulat to. May ano ba talaga, realistically, threat ba talaga sa humans ang AI? Actually, Jack, hindi maiiwasan po na magkaroon po ng mga adjustments kasi meron po talagang patuloy na transformation in the world of work. Pero hindi naman po pwedeng mapalitan ng lubusan yung pong tinatawag natin na human intelligence. Yung pong mga AI, nagpapagaan ng trabaho. Instead po na mawawala ang trabaho, meron pong mga lumulutang, mga bagong, mga pangangailangan ng mga industriya. At ito po ang talagang ang bottom line. Dapat handa po tayo doon sa tinatawag na upskilling, reskilling ng ating workforce. Kaya nga po merong mga legislative at saka administrative or policy measures na nakabalangkas o nakalatag para matulungan po naman na may handa ang ating mga manggagawa doon po sa hamon ng hinaharap sa larangan ng paggawa. Secretary Laguesma, ano po particular skills or mga upskilling na gusto nyo gawin para sa ating mga kababayan? At you mentioned kanina may mga certain na mga trabaho na threatened dahil po sa AI. Ano po yung mga trabahong ito para makapaghanda ng ating mga kababayan at ma-upskill nila yung kanilang mga kakayahan? Normally, Ninya, yung pong mga repetitive na trabaho, manual, lalo na pag makidama sa administratibo, yan po yung medyo nakikita na pwedeng magkaroon ng decline o pagbabawas. Pero meron pong sektor na nakikita naman, batay din po sa pag-aaral, kagaya po sa healthcare sector, sa digital economy, sa atin pong green economy at saka sa blue economy, meron pong mga lumulutang na mga trabaho. No? Doon na lamang sa IT, yung pong marami pong pangangailangan, may kinalaman sa cybersecurity, yung pong ating mga nasa healthcare sector na nangangailangan po din siguro ng karagdagan na kasanayan nang sa ganun po mapabilis yung kanilang pagsasagawa ng trabaho. Meron po talagang mawawalan ng trabaho pero meron pong mga pumapalit. Sa katunayan, meron din pong lumabas yung World Economic Forum report at nakitiyak ko kayong dalawa ni Jack ay may kaalaman dito. Nabanggit po doon na sa mga developments, lalo na may kinalaman sa AI, technological advancement, meron pong mga threatened na trabaho at merong estimate pa nga sila na 92 million jobs ang medyo maapektuhan, ang projected. Pero kaugnay doon, meron din po silang projection na humigit kumulang 172 million jobs naman ang malilika. So ang net effect po, meron pang nalilika na makaragdagan. Bukod po dun sa mga ina-upskill, ina-upgrade, ay hindi naman po ibig sabihin na pag nawala ng trabaho, wala ng pagkakataon na magkaroon ng ikangay mapupuntahan o ikangay makukuha niyang bagong trabaho. Kailangan lang po talaga ang bottom line, tulungan natin ang mga manggagawa na magkaroon ng karagdagang kasanayan, i-align yung kanilang kaalaman, doon po sa pangangailangan ng industriya. At
meron pong mga nabalangkas o nalagdaan na ng mga batas kagaya nung nabanggit mo kanina, Ninya, no? Karagdagan diyan, yung tinatawag po natin na trabaho para sa bayan plan, no? At ito po ay nakapokus po ito doon sa pagpapalakas ng ating global competitiveness, bukod po sa local competitiveness, at tinahanda po ang ating mga manggagawa, hindi lamang doon sa malalaking pagawaan, ang nakapokus din po yan doon sa tinatawag na micro, small and medium enterprises, nang sa ganun po makasabay talaga doon sa pangangailangan sa mga bagong trabaho. Alright. Maraming salamat po, Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma. Samantala, magsasara ang ilang kalsada sa Maynila para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Kabilang dyan ang bahagi ng Quintin Paredes mula P. Burgos Avenue hanggang Dasmariñas Street. Pansamantala ring isasara sa mga motorista ang Jones Bridge, Binondo Intramuros Bridge at Plaza Cervantes. Magsisimula ang road closures alas 9 ng gabi sa bisperas ng Chinese New Year sa January 28. Bukas na po yan, no? Ayon sa Manila Police, nakadepende sa sitwasyon ang traffic ang muling pagbubukas ng mga kalsada. At sinabi ng Metro Manila Development Authority na suspendido nga ang number coding sa Miyerkules o ang mismong araw ng Chinese New Year. Dahil daw ito sa inaasahang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa mga lugar kung saan may selebrasyon ng Chinese New Year. Payo ng MMDA sa mga motorista, magplano ng maaga para iwas abala. Sa iba pang balita, 2 ang patay sa panibagong insidente ng bakbakan sa pagitan ng militar at grupong Dawla Islamia Maute Group sa Lanao del Sur. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Lanao correspondent Jam Nueva. Isa patay at 2 ang sugatan sa 4 na magkasunod na engkwentro ng militar sa Lanao del Sur. Isa patay na miyembro ng Dawla Islamia Maute Group. Umabot sa mahigit 20 minuto ang naging bakbakan ng militar at teroristang grupo sa Barangay Kalanganan, Piagapo, Lanao del Sur. Isa ang patay mula sa grupo ni alias Usman na kinilalang si Nasruddin Dimapunto Nasruddin. Habang isa din patay at 2 sugatan sa grupo naman ng militar. Nakumpiska naman mula sa teroristang grupo ang isang M16 rifle, M14 rifle, rifle grenades, assorted magazines at ammunition at IED circuit indicator. Nakiramay naman si Major General C. Viray III, ang commander ng Joint Task Force Zampilan sa mga pamilya ng namatay na sundalo. Patuloy naman ang recovery ng 2 sugatang sundalo mula sa engkwentro sa Camp Evangelista Station Hospital sa Cagayan de Oro City. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Nagluluksa ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng tinaguriang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero nitong January 25 sa edad na 91. Ang buong detalye sa ulat ni Kat Kahukom. Nagluluksa ang industriya ng pelikula at telebisyon ng Pilipinas sa pagpanaw ng Queen of Philippine Cinema na si Miss Gloria Romero. Pumanaw si Gloria nitong Sabado sa edad na 71. Kinumpirma yan ng nag-iisa niyang anak na si Marites Gutierrez. Sa pahayag ni Marites, sinabi niyang mahalaga para sa kanilang pamilya ang mga mensahe ng pakikiramay ng mga tao, artista man o hindi sa ganitong panahon. Si Gloria Romero o Gloria Ann Borrega Gala sa totoong buhay ay ipinanganak sa Denver, Colorado noong December 16, 1933. Taong 1937, umuwi ang kanyang pamilya sa Mabini, Pangasinan para bumisita lang sana sa kanilang lolo't lola. Pero inabutan sila ng pagsiklab ng World War II. Taong 1949 nang magsimula ang showbiz career ni Gloria sa edad na 16. Naging extra siya sa pelikulang Ang Bahay sa Lumang Gulod at 2 pang pelikula, Ang Prinsipe Don Juan at Bahay na Tisa na parehong ipinalabas noong 1951. Mula sa pagiging extra, nabigyan ng break si Gloria sa supporting role sa pelikulang Madam X noong 1952.
Mula dyan, nagkasunod-sunod ang kanyang mga project and the rest is history, ika nga. And by 1954, napanalunan ni Gloria ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award sa FAMAS para sa comedy film na Dalagang Ilocana. September 24, 1960, ikinasal si Gloria kay Juancho Gutierrez. Tumagal ng mahigit 7 dekada ang acting career ni Gloria, ang dating extra, naging leading lady at gumanap ng iba't ibang character roles. Patunay sa kanyang kakayahan bilang isa sa pinakamahusay na aktres sa Pilipinas. Kat Kahukom, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, ang biik na mukha raw tao, viral. Huwag bibitiw sa mga mainit na balita sa Arangkada Balita. Bumagsak sa 9.4 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet, kaya ang ilang pananim na gulay nagyeyelo na. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR Baguio correspondent Emil Peredo. Kahapon ng umaga, nagsimula na ang pagbaba ng temperatura sa La Trinidad. Nabalot na ng andap o frost ang mga damuhan sa bahagi ng Mount Pulag dulot ng amihan. Nakapagtala kahapon ng panibagong pinakamababang temperatura ang Benguet State University, La Trinidad, Benguet na bumagsak sa 9.4 degrees Celsius. Pinakamababa ngayong 2025. Inaasahang patuloy na mararanasan ang malamig na panahon hanggang sa buwan ng Pebrero dahil sa peak ng amihan. Habang dito sa Baguio, ramdam na rin ng mga turista ang lamig ng Baguio. Kaya tuwing weekend, punuan ng tao. Sobrang lamig po. As in, nanginginig po yung buong katawan ko, malamig. Ati naglalakad-lakad lang ako dyan sa Burnham Park, sa mga lugar ng Baguio. Ngayon, mahirap na kasi sobra sa ginaw. Dahil sa lamig, Baguio din ang madalas na destination wedding ng mga ikinakasal. Bakit nga ba ang sarap ikasal sa Baguio? Baguio is known for different types of cultures. So marami po talagang creative na mga tao dito sa Baguio. And summer capital of the Philippines. So malaking factor po na maganda yung weather natin dito. Malamig po ang klima ng Baguio kaya mas masarap pong magpakasal. At according kay Engineer Alec Mapalo, City Tourism Officer, ang Baguio ay hindi lang dreamy destination at more than 600 tourist weddings sa isang taon. At baka umabot pa sa 1,000 kasal pag isinama mo ang mga local weddings. We are looking forward to a lot more weddings. The last time I asked, I think there are like 600 weddings happening in a year that are not even from Baguio City. So pipilangin pa natin yung mga locals, baka more than thousands of weddings happening here in Baguio City. That's how popular Baguio City is. Sa lamig ng Baguio City ngayon at palapit na rin ang Panagbenga Festival sa February 1, siguradong sa Baguio na naman ang puntahan ng mga turista ngayon. Emil Peredo, umaarangkada sa pagbabalita. Pinate-take down ng Muntinlupa Court ang teaser videos ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Base sa desisyon ni Muntinlupa RTC Branch 205, Judge Lizelle Akyatan partially granted ang petition for writ of habeas data na inihain ng komedyanteng si Vic Soto. Inuutusan ng huwes ang direktor na si Daryl Yap na agarang tanggalin ang teaser at lahat ng promo material na nagbabanggit ng pangalan ni Soto. Pero hindi naman pinigilan ng korte ang pagpapalabas ng pelikula. Ayon sa kampo ni Soto, masaya sila sa desisyon. Ngayon daw ay pagtutuunan na nila ng pansin ang kasong cyber libel na isinampa nila laban kay Yap. Sa panig naman ni Yap, hindi na daw nila iaapela ang desisyon. Samantala, viral ang video ng isang biik sa Negros Oriental. Nakakaiba raw ang itsura. Kwento ng uploader ng video, pasado 4:00 ng madaling araw nitong Lunes nang manganak ang alaga niyang inahing baboy. Pero laking gulat nila na lumabas ang isa sa 8 biik na iba ang itsura. Ang hulma kasi ng mukha ng biik, animo mukha raw ng tao.
4 na oras matapos itong ipanganak, namatay din ang kakaibang biik. Kakaiba nga? Yes, kala ko parang Peppa Pig ang itsura. Hindi. Oo. Okay. Parang, well, iba talaga, no? Baka ibang genes. Yes. At yan po ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Araw magdamay. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa ingay. Hindi aktibo tayo. Tihit na sa Radyo 630. Nagmamadali ang mga issue at balita. Linawin natin. Linawin natin. Pagaangin natin. Pagaangin natin. Pasayahin natin. Pasayahin natin. ATM. Anong take mo? Kasama ang solid tambalang T-Rex. Tambalang T-Rex. Terry Ridon at Alex Baltazar. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo.